Hello mga ka-artisans! Tara, usap tayo. Isa na naman tong kwentuhan tungkol sa puso, pero hindi to love story ng iba. Ito ang love story mo na medyo masakit. Pero huwag kang mag-alala kasi may healing art tayo today. Nasaktan ka? Aminin na natin. Alam niyo ba yung feeling na ginawa mo ng lahat, pero iniwan ka pa rin? Yung tipong, bakit hindi ako pinili? O kaya, mali ba ako magmahal? Yung nasanay kang may good morning text, tapos bigla na lang na tahimik na lang yung phone mo, tapos wala nang nangangamusta sa'yo. Pero guess what? Okay lang masaktan, walang nakakahiya doon. Walang nakakahiyang nagmahal ka kahit iniwan ka. Kasi ibig sabihin nun, nagmahal ka lang ng totoo. At remember, hindi ka nag-iisa. Healing is not moving on. It's moving in with God. Ngayon, paano nga ba mag-heal? Let's learn together mga ka-artisans. Healing is not just about forgetting. Healing is about surrendering. Acknowledge the hurt. Huwag mo agad i-fast forward. Hindi mo kailangan agad magpakatatag. Hayaan mo lang, umiyak ka. Kasi, ang sugat na di inaamin, hindi rin gumagaling. Let God be your safe space. Remember in Psalm chapter 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted. Siya yung tipong hindi napapagod na kamustahin ka, na tanungin ka kung okay ka lang. Siya yung available every day, 24 hours, kahit 3:00 pa yan na madaling araw. Just have to pray and surrender it to God. Go through it, not just go through it. Ask, Lord, ano bang gusto mong matutunan ko dito? Siguro hindi para saktan ka, kundi siguro si Lord gusto niyang buuin ka. Minsan pa nga, ang heartbreak, yun pa yung nagiging dahilan para mapunta ka dun sa maayos na version mo. Puso mong basag, kay Lord, mas buo. Imagine mo to, may isang base tapos nabasag. Yung normal na reaction natin doon, syempre itatapon na lang natin kasi basag na eh. Pero sa Japan, meron silang tinatawag na art na kintsugi. Ito yung mga basag na pottery na binubuo nila, yung basag na pero binubuo nila sa pamamagitan ng gold. Ginagamit nila na pandikit yung gold. Dating sirang vase, mas maganda ngayon tignan kasi may design na siya na gold. Yung mga cracks niya, yung sa pamamagitan ng pagbuo ng gold, naging part ng kagandahan niya. Yung mga cracks, naging part yun ng beauty ng vase. Ganon din ang puso mo. Hindi mo kailangan maging perfect para mahalin ka ulit. Kay Lord, even your cracks have a purpose. Your scars, they're not shameful. They are proof that you survive. So kung nasaktan ka, don't rush, don't hide it, especially don't settle. Okay, so let's pray together. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, alam mo kung gaano kasakit ito. Pero alam ko rin, ikaw ang source ng healing ko. Tulungan mo akong bitawan ng sakit at yakapin ng pag-asa. Buuin mo ko ulit sa parang ikaw lang ang pwedeng gumawa. In Jesus' name I pray. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Mga ka-heartisans, tandaan mo to, hindi ka lang nasaktan, nagmahal ka din, at ngayon, pinipili mong bumangon. Tuloy lang, darating ang isang araw at may isip mo na,
thank you Lord kasi kahit iniwan ako, hindi mo ako pinabayaan. Hindi matanggal yung lipstick ko. Kaya sa susunod, hanggang sa susunod mga ka-Heartizens. Tara, usap tayo. Ingat lagi. Bye!